Dadalo sa libing ni Pope Francis ang Pangulo ng Argentina. Pero maituturing na irony ang kabiguang makauwi ni Jorge Mario Bergoglio sa bansang sinilangan. Ang ilang reaksyon sa Argentina sa report ni Darlene Cai. Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Sa buong panahong naupo si Pope Francis bilang unang Santo Papa mula Latin America, Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. mahigit 4 na po ang kanyang international trips. Pero hindi siya kailanman bumalik sa Argentina, ang kanyang bansang sinilangan, kung saan naging obrero muna si Jorge Mario Bergoglio, bouncer sa nightclub, janitor, chemical technician, bago tumugon sa tawag ng pagpapari hanggang naging arsobispo ng Buenos Aires. Sabay sa buhay ng Santo Papa ang masalimuot na kasaysayang politikal ng Argentina. Ang kanyang hindi pagbisita, nakikita ng iba na pag-iwas sa magkasalungat na political affiliation ng mga leader nito. Para sa iba naman, maaari umanong nag-ugat ito sa kanyang dedikasyong patatagin ang simbahang Katoliko. Ang pag-alis ni Nooy Cardinal Bergoglio noong 2013 para lumahok sa conclave, ang pinakahuling paalam niya sa Argentina. Kahit minsan na niyang nasabing uunahing resolbahin ang mga problema bago umuwi, hindi na yan matutupad. Sa kabila niyan, ramdam din ang pangungulila ng mga itinuring siyang slum pope dahil sa kanyang pagmamahal sa mahihirap. Me acuerdo que me dijo, hola monjita, yo no lo había conocido, no lo había reconocido, y estuvimos hablando ahí afuera del subte unos 10 minutitos, se tomó esos 10 minutitos para conversar conmigo, y bueno, y sí, lo veía como arzobispo de aquí de Buenos Aires siempre y con mucho respeto, mucho cariño, siempre muy cercano. Yo creo que está descansando en paz, fue un enviado especial del cielo y trajo un cambio a nivel mundial en toda la iglesia y en toda la humanidad. Me reflejo y sé que el próximo Papa va a seguir el legado de Francisco. Marahil, mensahe rin ni Pope Francis para sa kanyang mga kababayan ang awiting Don't Cry for Me Argentina. Este momento es un momento para dar gracias a Dios que nos regaló al Papa Francisco. Papa Francisco que nos enseñó, más que con sus palabras, con sus gestos, con su vida, y que fue realmente un apóstol de la misericordia de Dios. Hindi man nakauwi sa kanila si Pope Francis, batid nilang nakauwi na siya sa piling ng may kapal. Darlene Cai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ang huling sulyap at paglilibing kay Pope Francis, balikan natin ang ilan sa masasayang alaala ng Santo Papa na tumatak sa puso ng mga tao. Sa report ni Jonathan Andal. Bilang the People's Pope, tumatak sa marami ang karisma ni Pope Francis. Yakap, halik at basbas ang salubong niya sa lahat ng lumalapit. Ipinararamdam niya ang pagmamahal sa mga may kapansanan, sa mga bata, pati sa mga sanggol. Hanggang langit niya marahil ang swerte ng sanggol na ito sa Gemelli Hospital sa Roma noong 2023, kung kailan na-admit din si Pope Francis. Ang sanggol mula Peru na si Michelangelo na ginagamot noon dahil sa skull fracture, bininyagan doon ng Santo Papa. Sa mga pambihirang okasyon, lumalabas ang mga hilig ni Pope Francis na gaya ng ordinaryong tao. Bilang fan ng sports tulad ng football at iba pa, nagpaikot ng bola kasama ng Harlem Globetrotters at circus performers sa Cuba. Anumang regalo bukal sa loob na tinatanggap, mapasombrero o tribal headdress. Magiliw rin kahit kay Spider-Man sa higanteng puppet at mga hayop. Kahit tigre, nilapitan niya at hinawakan. Out of this world din ang ibang nagmamahal sa Santo Papa. Blue jumpsuit ang handog sa kanya ng mga astronaut ng International Space Station. Sa kanyang 12 taon sa pwesto, di mabilang ang mga pagkakataong ipinamalas ni Pope Francis ang pagmamahal sa kapwa. Tulad ni Jesus, na wagas ang pag-ibig at inalapit ang simbahan sa madla. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.